Kasama natin si Angelo Miguel, Ray Bergado, Kaway-kaway. Jojo Esparrago, Kaway-kaway. Rene Texon, at Yeah. si Alvin Erbon. Yahoo! Siyempre, kayo? umami na ang mga OG ng grupo. Alam Yun na, ang alam mahalata. Oh, 1992 pa po. Yan din yung year na naging reporter ka. That was the year when you started. Kagagraduate ko lang ng college. Diba ako 93? Oh, aminin mo. So parang Totoo yan. sabay-sabay tayong Oo. pumasok sa kanya-kanyang So, mga ang original, industry. kayo dalawa. Yes, kami yung mga 90s pa, magkasama na 90s, batang 90s. di ba? Batang Oo. 90s yan. So, nakagawa ba kayo ng album nung time na yun? Nung 90s hindi pero we were active sa live scene. Sa live scene. Actually, very, very late na kami nakapagawa ng album, 2014 na. Nung sobrang late na yun. sobrang late na. We were in our 40s at the time. Never too late, no? Yeah. Yun naman nasabi sa amin nung aming mentor na si Vince Saturno. Tama. Walang late sa ganito. Di naman daw nabubulok yun. Kanta, the talent is just there. So sabi. Kumusta ang gig scene noon, ng 1992? Yan yung mga Saan di nga ba? ba kayo kumakanta ng mga time Nung nun? 90s, Bauso nun. nagsimula kami sa Arts Venue sa Top Avenue yun noon. Rene, kami doon Doon kami kayo, nagkikita show. Oo. Sa Arts Venue. And we Nandun also pa ba played. yun? Wala na. Nag-play kami sa Campo. If you're familiar with Campo. And yun sa Soundstage. Sa Kainta. Di ba? No, nag-play kami dyan. Among the few. Yan yung mga, di ba, kapanahonan ng side A, di ba? Tama Yes. ba? Nagsisimula pa lang ang side A, 90s. tapos ano pa ba yan? Yan ba yung mga intro voice? Yes, exactly. Sabay Diba? kami ng Intro Voice. Sila. Sakay kay Medwin. Yung bata na yung Medwin. True Faith, yes. No? Yan yung Exactly. mga simula ng mga Kayo pala sumikat na yun. banda. Oo. So, ano nangyari sa Inner Voices? Ano na? Bale, medyo matagal-tagal na nga itong banda na ito eh. Kasi nung mga late 90s na, of course, nag-iba-iba kami. Ako nag-aral, nagpatuloy ako sa pag-aaral. Sila Rene, sila Ruben Kayo din. rin nag-aaral din kayo. And then, kaya naghiwalay-hiwalay din kami kasi nagkatrabaho na rin halos lahat. Some went abroad. Yung original guitarist namin si Sandy and yung original singer namin si Red, they went abroad. So, tumigil kami. Stop muna. Bago mag-year 2000. At naging family men na kayo? Yes. Nag-asawa na ba kayo? Nag-settle na kayo? Yes. Ayun. Family life na, papo. Oo. And then, parang semi-retired na or break lang? Pero yung iba naman, like si Rene, nag-continue ng career niya sa music on the side. And yung iba, nag-business. Ako naman, nagpatuloy ako sa pag-aaral. And then, I got employed sa government. So, talagang medyo natagalan talaga. Until I think that was 2013, nung naisip namin, pwede pa to. So, yun. Oo. Tapos, paano pumasok ang mga bago sa grupo? Okay, sige. Anong storya Kanya-kanyang nila? kwento na lang siguro. Actually, di na bago itong mga Di na rin naman eh. Hindi bago sa industriya, pero sa Inner Voices lang sila pumasok ng lately lang. Tama ba? Yes. Sige, anong mga kwento nyo? Magkasama rin kami ni Rene sa group namin before kay Sir Randy. Randy, okay. Ano nga ba tawag? Di ba Howie Boys ang tawag sa ano ni? Hindi, meron siya eh. Di ba meron siyang Bar. Bar. Ratsky. Ratsky. Sa ano, Ratsky. Mike, lapit ka sa Yeah, mic sir. yan. Ratsky, tama. Ratsky na po magkasama. Ayun, tama, Ratsky. Galing mo pa po, tambay kaya sa mga to. Alam mo to mga to. Alam na alam ko Okay. yan, Oh, Ratsky. year 2000, gano'n. Oo. Oo. So, kasama ko siya ever since. Anong instrument ang piniplay nyo? Ako guitar. Guitarist. Bass. Oh, kaya So, sila tumutugtog guitar kayo for and Randy bass nun? Yes pa, oo. Ay, Randy. Okay. Kayo naman, paano kayo napasok sa grupo? Ako, naging member ako kasi may first drummer sila before si Ruben. Which is sila member. And nag-early retirement siya nung mga early 2000. Ako pumalis sa kanya. Then after that, medyo nagkanya-kanya rin muna kami. I went abroad. Tapos naging member din ako ng Mulato Band. Oh, alam ko rin yan. Naalala ko yung Mulato Band. Then yung nung pandemic, syempre Yun na. nag-die down ng music scene. Oo nga eh. Yun, as tinawagan ako ni attorney nung ibubuhay niya ulit yung Inner Voices. Ayun Then, na. yun na, doon na po ulit nagsimula. So after ng pandemic, doon mo naisip na bubuuin mo ulit Yes. ang Inner yes, Voices. yes. Bakit? Ba't mo ano yung nasa inner voice mo? Okay. Kasi nung, What was in your head? di ba, bago naman mag-pandemic, hindi na kami active eh. So, nung pandemic, hinanap ko sila isa-isa. Kasi I know that the music scene was really down at that Yeah, time. yeah. So, lahat ng nakasama ko sa industry, sa Inner Voices particularly, kahit yung mga sessionists, more so yung mga regular members, hinanap ko sila. Gumawa ko ng group chat and I checked on them.
And pagka may chance, of course, I sent help sa mga kaibigan ko musicians. So doon kami nagkaroon ng communication ulit. So until nung medyo lumuwag-luwag na nung pandemic, tumugtog kami one time sa isang charity event sa 19 East. So naimbita kami na tumugtog. And when the bars learned na actively Inner Voices, they started calling us. Buo na pala kayo uli. So yun na, doon na nagsimula. So bumalik kami sa live scene, and then when mga 20 last year, we decided na instead of parang focusing just sa live scene, mag-record tayo ulit. So here we are. Ayun. Anong instrument ang piniplay mo? I play the keyboards. Ikaw, singer. I'm the singer po. Ayan. Tapos ikaw rin ang composer ngayon. Yes, ngayon sa mga original song na nilabas namin noong last September 2023. So yun yung isa sa mga gawa namin na nagaling sa akin. Yun yung Anghel. Anghel, Hari, saka Isasayaw Kita. Oh, Sasayaw kita. Parang ano yan, BSN company ba yan? Hindi. Actually yun yung yun yung kanta na ginawa ko nung nawala yung baby. Yun ang title Yun yung title. Akala ko yung kanta Akala ko naman for the disco. baby. Hindi. Pala nakakaiyak pala Akala ko itong yung kanta. kinanta niya para sa baby niya, yung Anghel, hindi pala. Sasayaw kita. Isasayaw Kita. Siyempre, alam Teka muna, ano nangyari sa baby? Yun. Para lang maintindihan ng Kwento mo mga sa viewers viewers. natin. Yan. Yung baby kasi nung time na nabuntis yung ex-partner ko. So, nasa Amerika siya noon that time. So, doon na rin inabutan ng pandemic. Yeah. So, doon na rin siyempre na-check up and doon na niya dinala yung bata. Yeah. Nangyari, weak yung heart nung bata. 3 months pa na after ng check up. Sabi, 50-50 na yung bata. Wala nang pag-asa mabuhay yan, sabi ng mga doktor. And then, that time nga, nung after nung 3 months or 4 months na check-up na yun, pinapahugot na yung bata. Parang pinapaalis na sana. Kasi nga, wala nang pag-asa. Sabi ko, bakit? Buhay pa eh. Di ba? Tuloy natin, di ba? Sayang, nandyan na eh. Malay mo, may milagro naman, di ba? Yes. And yun, after ng 7 to 8 months, yan, yun na, nag-stop na yung heart ng bata. Tapos yun na, matay na. That's why you Then, wrote Isasayaw Kita. Yes, so after 2 weeks of syempre grieving ka eh. Tapos yun, nagsusulat lang ako sa iPad ko. Kasi pandemic eh, di ba? Wala ka namang gagawin din still. So wala akong libangan. And you were Siyempre, mourning, grieving. Ginawa ko, every time na maalala ko yung nangyari or every time na mag-aaway kami tungkol doon, sinusulat ko sa na lahat sa iPad ko, sinusulat ko lahat na nararamdaman ko, naiisip ko. Nafe-feel ko that time about doon sa baby, syempre. Tapos yun, hanggang sa naging kanta. Hanggang sa hinatak-hatak ko yung mga lines, mga phrases, hinatak-hatak ko hanggang sa nabuo siya bilang isang kanta. And if mapapansin nyo, yung intro nung kanta is parang lalabay nung Well, how I ng wish you baby. had your instruments here so we can hear. Pwede bang kahit a cappella? Kaya, A few lines lang from or that a song. line, Alright. or Na a naalala few mo. lines. Nung ikaw ay dumating, anong saya ang narating, ligayang di matutumbasan, saglit lang palang nasaksihan, boses mong malambing. Hindi ko man lang narinig, mata mo parang bituin, hindi man lang nagningning, ipapakita ko sa'yo tunay na kulay ng mundo. Sasamahan kita, makita ang tunay na ganda ng buhay. Isasayaw kita na para pang isang prinsesa, magsisilbing karwa mo kahit sa wala akong boses na punta o ang iyong kaharian na lagi mong masasandalan. Gagawin ko ang lahat, makita ka lang na masaya. Ayun. Ganda. Ganda naman. Lalo na siguro pag tinutugtog mo kayo. Did she have a name? Did she have a name, your princess? I Hope. named her Hope. We named her Hope. Kasi
syempre pandemic, and we all lost our senses, our hope, and then yun na lang yung tanging maganda sana nung pandemic. Yun na sana yung parang light na meron kaming dalawa, diba? So syempre wala kaming work, financial, lahat. Ayun, sabi ko, let's name the baby Hope. Hope. Is it on Spotify? Yes, it's already on Spotify. And the music video is already out there, and since no September 2020. Sa anong YouTube channel mga papanood yung music video? Isa sa Inner Voices, yes. And sa okay. Facebook page namin, nandun din actually. Okay, so sa YouTube and Facebook pages ng Inner Voices, ng Inner you'll get Voices, to nandun yung the music video ng Isasayaw Kita. So yun. come check it, guys. Yes, please. Kasi doon yung malalaman kung ano yung laman nung sinulat na kanta na Isasayaw Kita. So makikita nyo naman doon visual din kung ano nangyari, kung ano yung mga naramdaman ko that time. It is played on the music video. So Tamang-tama naman, June na, Father's Day, in honor of fathers. So thank you for that. Yung Anghel naman, ito yung pinakabago. Yung Anghel is actually sabay-sabay na nirelease yan noong September 2023, but the latest music video nilabas siya nung May. Ito lang, yeah. Oh, yes, Anghel. nung May. Oh, yeah, which is yung Anghel. Well, this one is kind of unang-una kasi dapat ang Anghel is this music is all about God actually. But it is switched like sa Anghel para hindi magkaroon ng alam mo na religious something. So in-switch na lang siya na Anghel, and parang ginawang parang love story na lang siya. But this one is between all about the love from syempre yung connection about love. Ito pinapakita natin, is this the MTV? Yes, this is Anghel. Of Anghel. Ano, baka gusto mong kumanta ng a few lines from that. Sige, Kahit na namamalat. Husky. Kaya. Yan lang, walang boses. Pero sige, okay lang. Yung Anghel. Sige. Excerpts from the song. Pag-ibig, bakit di nawawala ang iyong pagtingin sa akin? Pag-ibig, bakit di ka umaalis sa aking tabi? Alam kong kay raming di ko nagawa at pagkukulang, pero lagi kang nandyan. Anghel ka ba? Paano mong nagawa na ako'y ibigin pa sa kabila ng lahat? So, yan. Yun. Guys, if you want to listen to the full songs, ito, nag-subscribe na ako sa channel. Thank you. Inner Voices. Salamat. Kayak yung Isasayaw Kita. Yung may Dalpo, tsaka may Yes, Little yes. Girl. Yes, If please. you want to listen to good music, Yes, make please. that We great poured music. our hearts and soul to that music, Yeah. and also to that music video. So talagang kung gaano kami nakikita off stage na masaya or mga magulo, makulit, ganyan. So yan ang kabaliktaran. So we poured our passion to that music video. So yan, seryoso yan, and makikita nyo kung ano yung message nung kanta at nung sulat nung kanta. Gusto ko naman malaman kung bakit ang Inner Voices, syempre, sa tagal nyo sa industriya, bakit patuloy kayong bumabalik? No? You could have just, disbanded and move on with your lives. Why go back to music? Calling. Actually, minsan tanong din namin yung dalawa ni Rene. Sipin mo, nandito tayo ngayon. From work, dumiretso kami, di ba? Tawag Hindi ko rin maintindihan na hindi naman namin siyasat na magbalik tayo. May tumatawag talaga sa amin. Like ito, yung pag-reunite namin ngayon. May tumawag. O baka gusto nyo, open kami ngayon. Baka gusto nyo tumugtog. At that time, yung mga... I know nagaling sa pandemic yung mga musicians, diba? Okay. Ito na yung pagkakataon para makatulong tayo sa kanila. While kaming dalawa, hindi namin kailangan talaga dahil we have work. We have to help them na makabalik
So kami, binuo namin yung inner voice nila. And luckily, medyo naging successful naman ulit. And kung ba't kami nagtagal, yung friendship talaga eh. For more than 30 years? Yes. In fact, sabi nga ni Angelo, makulit kami off stage kasi mas masaya kami off stage kaysa pag nasa stage kami. Talaga? The stories really na nangyayari sa amin, the real stories. Yung pagkikwentuhan namin after 5 years, 10 years, 20 years, yung mga nangyayari off the stage. Yung feeling na mas matagal mo pa silang kasama kaysa sa partner sa asawa mo. Kasi, Ito yung imagine nyo ba in a week, every day? Every day. 5 days a week yan, at the 5 days. minimum. Paano nyo naman manage? May mga trabaho kayo. Oo nga. So, ikaw Minsan lawyer absent ka. ako kasi meron kaming sa pang keyboardista. So when I'm out, meron naman akong karelyebo. Eh siya rin, pag wala siya, meron kaming ready na mga karelyebo. Okay. And yun nga, in fact, we're riding bodies eh. So pag hindi kami tumutugtog, kasama kami, nagra-ride naman kami. Motor din kayo. Kayo lima. That's right. Kaya, enduring friendship. Buti hindi kayo na-develop sa isa't isa. Parang di na kayo naghihiwalay. Minsan nakita na kami sa IKEA magka-holding hand. Imagine, no, bibili kami ng gamit sa bahay, magkasama kami dalawa. So yun. So iba na talaga. Palagay ko yun ang dahilan kung ba't ayaw maghiwalay, no? It's the love. Yes. Nagmamahalan kayo eh. Romance. So kung everyday kayo magkasama, ano yung everyday schedule nga? Mga gigs nyo, Okay. ito na ang chance na Monday. promote kayo. Monday nasa Resorts World kami, Bar 360. Monday yun, okay. Yes, Monday. Nasa And Facebook nyo ba yan? Yes, Yung- yes. okay, Every sige. week naman nagpo-post ang Inner Voices ng page. Ay, ng schedule na. So Tuesday, nasa Hard Rock Makati kami. And Thursday, nasa Hard Rock Manila or nasa Hard Rock Makati kami. Friday, nasa Bar 9 kami. You should check Bar 9 kasi malaki and maganda. Saan yan? ang- Saan yan? Sa Molito, sa Molito, Alabang. Alabang. So Okay. this is Wala ba Quezon City dyan? Mandaluyong. We're coming to that. Yes. Mandaluyong. Saturday, nasa Hard Rock Makati rin kami. And watch out guys kasi meron kaming every Wednesday. Ayan, may Wednesday One Wednesday in a month, One yeah. Wednesday in a month sa Aromata sa Quezon City. Yan, Aromata. So this one is Jimmy Bondok's Owned by business, Jimmy eh. Bondok. Owned by Jimmy Bondok. Or Jimmy Haiti. Attorney, kamusta ka? So, meron siyang, he owns it. The Yes, place. yes. Oh. Etong mga Mandaluyong lang, isang tumbling sa TV5. Meron ba dyan? Wala Meron pa. ba? Meron Pinakamalapit na siguro yung Yung Makati. Hard Rock Hard Rock Makati. Makati. Pwede. Pero alam nyo, then pinag-usapan na rin natin yung dementia, di ba? Yes. Ang wish ko lang talaga na sana para sa mga oldies, merong mapupuntahang lugar na hindi ako nagbibiro kasi maaga matulog ang mga may lola, di ba? Mga 2 to 4 na pwede nilang puntahan, dream lang naman to, no? Na makakanood sila ng mga banda na kumakanta ng mga kanta ng 50s o 60s para makauwi na sila ng maaga after. Pero masaya Oo nga, sila. it's a good idea. Hindi, naisip ko lang, kasi nga, like my mom, tulog na yan ng 6-7, paano mo papupuntahin sa show nagsisimula ng 8? Hindi na nila ma-appreciate, and dementia patients, they get irritated, di ba? Pag may masyadong loud sounds. Pero if you make them go to a place na may banda, that's familiar sa kanila yung song, nabubuhay sila yung diwa nila pag may mga song that reminds them of the past. Pero matatapos ng 5 p.m., mag-uuwi yung mga seniors. I think may market yun eh. Palagay ko doon napunta ng Inner Voices. Hindi kami. Palagay ko yun. Binigyan mo sila ng Oo, eh. option. Sa tingin ko, mangyayari yan. Palagay I'm ko, not no? kidding.